Ayun, day 4 na tayo sa 69 days of AO. At kung sa day 1, nag-setup tayo ng device, then sa day 2, sinetup natin yung backend or smart contract natin para i-convert yung normal text into dumb text. And then sa day 3, may na-encounter tayong bug na kailangan muna natin i-solve para ngayong day 4, i-connect na natin yung backend or smart contract natin na naka-deploy sa blockchain into our front end using Next.js. And of course, kung hindi mo pa napapanood yung mga previous videos natin, panoorin mo muna. At syempre, kung bago ka sa series na to, hi, I'm Theo. I'm a 10x dev, a multi-awarded hackathon winner, and a Web3 developer. So tara, simulan na agad natin yung day 4 and let's start coding. So now that we have our smart contract here, kaya yung Damify natin, kailangan natin for front end, again, is Next.js. So kung hindi mo pa na-install yon, go ahead and Google mo lang Next.js install. Matuto tayo mag-Google, di ba? Install mo lang. Tapos you can actually use the latest version. Walang problema. I think the latest one is Next.js 15. Pwede mo yung gamitin. Pero pag nagkakaproblema ka, you can always downgrade to 14. So ako kasi gumawa ako ng sarili kong repository. Tinawag ko siyang 01 Damify. Tapos isang buong repository ito ng ginagawa kong 69 days of AO. And ilalagay ko ito sa GitHub ko. Punta ka lang sa github.com/theointech. Tapos gagawin kong public to para masundan mo rin talaga. Okay? So kung na-install mo na yung Next.js, gawin mo lang npx create next app. Kung gusto mo 14, gawin mo at 14. Gusto mo latest, at latest. Tapos yung pangalan nung project, pwedeng Damify. Then immediately, ang gawin mo lang, punta ka sa page.tsx, delete mo lahat, and make sure na gumamit ka ng use client. Kasi kakailanganin natin yun mamaya. So sa styling naman, kayo nang bahala. So the goal of this is to connect yung smart contract natin to convert the normal text to Damify text or to dumb text. So anong kailangan natin? Kailangan na natin ng input box tsaka ng button to submit or to send the message. And then kailangan natin sa ibaba ng magdi-display kung ano yung magiging dumb text natin. As simple as that. So gawin na natin. Meron tayo ditong input. Yan, a very simple input. So yan, since gumagamit ako ng cursor, marami siya na malabas na AI suggestions. Kailangan din natin ng on-change handler, event handler, and yeah, I think ito na. Okay na tayo dito. And of course, since gumamit tayo ng state, kailangan natin import yung state from React. Hook, use state, and ang default natin is empty string. Ayan. And then of course, yung handler natin, handle message, event handler, React change event, and then HTML input element. And ang gagawin lang natin dito is lagay natin yung yung value ng input. Okay? And then button na pag on-click natin, i-send natin yung message from front end to our smart contract. Send AO message, Damify. Ayan. And then, of course, kailangan din natin ng handler dyan. Send AO message. Huwag muna natin lamanan. Later natin lalamanan yan. And of course, yung sinabi natin kanina, kailangan natin ng pagdi-displayan nung pagiging response natin. Lagyan lang tayo ng placeholder na message response or Damify text. Na pag wala yan, lang naman, i-block lang natin. Okay, placeholder pa lang yan, kaya siya red. Ngayon, kung matatandaan nyo, dun sa better idea, nag-login muna tayo or nag-sign in tayo or nag-connect wallet tayo before natin magamit yung app. That's always the case when we're doing or when we're building applications sa Web3. Usually, kailangan natin ng connect wallet muna para alam natin sino yung nag-i-interact. Okay? So, magdagdag tayo ng connect wallet. Paano ba natin gagawin yan? Ito yung sa data natin na sinusolve natin previously. Basically, kailangan natin yung Rweave Wallet Kit na package. So, saan mo makikita yon? Search mo lang npm Rweave Wallet Kit. Makita mo tong documentation na to. Yarn add natin yan. And kung maalala nyo, hindi gumana sa akin yung latest version, kaya ang gagawin natin is yarn add Rweave Wallet Kit. Tapos yung version na 1.0.4. Yan yung gumana sa akin. So yan din yung install nyo. So pagka-add mo yan, import na natin yung connect button. Actually, may sarili na siyang component. So hindi mo na kailangan gawin talaga yung component niya. And itong component na to ay ilalagay lang natin somewhere. Actually, kahit saan. Pwede mo siya ilagay. So connect button. As simple as that. Okay? As kung mapapansin nyo, meron na tayong connect wallet. So, pag kinlik natin yan, ipaprompt lang yan yung rconnect wallet natin. And mag-connect ka lang ng wallet mo. Login. Ayan. So, makikita mo dito. Okay? Now, nakakonect na yung wallet mo. Pwede ka na mag-interact doon sa web app. Okay? Ito yung input natin. Tapos, Damify yung button. Ngayon, wala pang nangyari. Alert message pa lang. Ngayon, kailangan natin gawin, isend natin tong input na message na to or normal text natin papunta sa smart contract, tapos siya yung mag-Damify and ibabalik sa atin yung response. So, yung smart contract natin magre-reply sa atin with a Damified message. Ngayon,
punta tayo dito. Gagawin na natin yung handler nitong send AO message. So, paano natin gagawin yun? May kailangan ulit tayong isa pang package called AO Connect. Ngayon, saan natin makukuha yun? I-google mo lang ulit, Cookbook AO. Cookbook AO or Weave pala. Ayan, Cookbook. Tapos yung package na kailangan natin is called AO Connect. Yun yung pang-connect natin between the smart contract and the frontend. So, search lang natin dito, AO Connect. Ayan, AO Connect. Install nyo lang. Copy and paste. Yan. Then, pwede na natin siyang gamitin. Need muna natin specify yung process ID kung nasaan yung smart contract natin. So, lagay lang natin Damify process. Tapos, copy and paste mo yung process nung ano mo. Dito yan usually sa pinakababa. Sa bottom right nung better idea. Pag-click mo yan, copy and paste na yan. Paste mo lang dito. Ayan. Okay? Now, actually, very simple lang yung kailangan natin gawin sa send AO message. Kasi maghihintay lang naman tayo ng response. So, para ka lang gumagamit ng API. So, you have to await a message. So, itong message na to, actually galing to sa package na in-install natin kanina, which is yung Perma Web AO Connect. Yung AO Connect, may message yan na laman. And yun yung gagamitin natin to send a message papunta sa smart contract natin. And yung message na yan, lalaman lang natin ng mga parameters na naka-object. First is yung process natin, which is yung Damify process. And kung maalala mo, nung tinatry natin tong smart contract natin, di ba, nagsisend tayo ng message, yung send. So, ang tawag doon, meron tayong tags. And yung tags natin, it is an array of objects. So, each object is a tag. Each tag has a name. So, ano yung kailangan natin? Action. Para malaman natin anong handler yung sasapo ng message natin. So, dito sa smart contract natin, ang handler natin is Damify. So, yun yung pinaka-action natin. So, yun yung kailangan natin dito. Name and value, pair lang naman yan. So, isang tag lang yung kailangan natin, which is the action. And then, the signer. Basically, the signer is kung sino yung naka-login or kung sino yung naka-connect wallet. And ma-access mo yan actually, if naka-browser ka, ma-access mo yan with window.rweave wallet. But then, makikita mo magpupula yan. Kasi kailangan pa nating i-wrap yan with what we call create data item signer. Okay? Ngayon, siya yung magko-convert ng Rweave wallet mo para ma-accept siya as data item signer. Yung data item, next time natin pag-aaralan yan. Basta ang gist lang nito, kino-convert niya yung Rweave wallet eligible as a signer. And then the last one that we need is the data. The message, that data, kung ano yung mismo naging normal text natin or message natin. So yun lang din yung ipapasa natin dito. Data and kung ano yung nasa state natin, which is user message. Okay? So ito na yung magiging message natin. Again, we communicate with a smart contract through messages. Okay? Ito yung lagi natin gagamitin. Ito yung pinaka-API call natin. Now, once nakuha na natin yung response, nag-respond na yung smart contract natin, nag-send na siya ng message pabalik sa atin, sa front-end. Pwede na natin kunin yung resulta or yung result. We just have to await for the result na, uy, may message si smart contract. Ano kaya yun? And anong smart contract ba yung, or anong process ba yung nag-message sa atin? Kasi possible na may nag-message sa atin pero ibang process, di ba? So, kunin lang din natin to sa ating AO Connect, yung resulta. Siya yung mag-i-interpret ngayon. Ano ba yung message ng process na to? Ngayon, para ma-present natin yung pinaka-message ng smart contract pabalik sa atin, gawa lang ulit tayo ng isa pang state, which is yung Damify text na wala pa tayo kanina. Di ba? Pwede na natin yan. Comment to. Damify text. Yun yung isa-set natin dito sa ating state. Result. So, kaya ganito yung itsura nito. Let's think of it na parang si smart contract nag-send lang din sa atin ng ganito na merong data sa loob, which is the message na pinasa niya. Kaya gantong res, anong message, yung pinakauna, and yung data na nasa loob. Okay? Save natin. And let's try this. Kung gagana. Balik tayo sa app. What is happening here? Damify natin. Click. Nalabas ba? Oh! Ito yung damified text natin. So, what is happening here? So, now, our front end is communicating with a supercomputer na walang nagmamayari. Every logic, every computational power is handled by thousands of computers worldwide. Na wala tayong central server. Hindi tayo gumamit ng AWS, ng Azure, ng Google. We're using the blockchain para i-process yung logic natin. And it's quite fast. And imagine, what if pwede mong gawin to with an AI na nasa process at sobrang cheap gamitin, na sobrang liit na sentavo lang ang kailangan mo para magamit. And you can use those sa mga games. Imagine the possibilities. So, that's exciting. Gagawin natin yan within the 69 days. And abangan mo yung bukas natin kung anong pwede natin gawin. Pwede pa tayong mag-explore ng more possibilities with AO. So, yun. Sana may natutunan ka. I'll see you on the next one. Bye!